Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3. Quarter 1, Lesson 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar, at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin na ilalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng awit. Pumili at humanap ng video ng kilalang folk song sa rehiyong kinabibilangan at ipanood o iparinig ito sa mga mag-aaral. Pwedeng ilagay dito ang himno ng rehiyon o lalawigan. Halimbawa, Calabarzon March. Matapos mapanood ang video, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang awit? Paano nito inilalarawan ang ating rehiyon? Maipagmamalaki ba natin ang ating rehiyon? Bakit? Muling patugtugin ang awit at hikayatin ang mga mag-aaral na sabayan. Awitin ito ng mahina at malakas at mabilis at mabagal. Pag-aralan kung paano ito aawitin ng mga mag-aaral gamit ang mga elementong nabanggit. Samahan naman ngayon ng tunog mula sa palakpak at padyak habang inaawit ang kanta. Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na nailalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng awit. Ipakita ang mga larawan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa paglipas ng panahon. Narito ang halimbawa ng mga larawan. Matapos maipakita ng guro ang mga larawan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang mga larawan? Ano ang ipinapakita ng mga larawang ito? Ang mga larawan bang ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa ating kinabibilangang pook? Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ito ba ay bahagi ng kasaysayan? Bakit ninyo nasabi? Ngayon naman, magpapakita ng video o magpapatugtog ng himno ng kinabibilangang pook ang guro. Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa guro, ipaskil sa pisara ang liriko ng himno ng kinabibilangang pook. Matapos mapakinggan ang awitin o video, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Patungkol saan ang awitin? Ano ang sinasabi nito patungkol sa inyong kinabibilangang pook? Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
Naglalahad ba ito ng kasaysayan ng ating kinabibilangang pook? Bakit ninyo nasabi? Ang kasaysayan ng kinabibilangang pook ay maaaring isalaysay sa pamamagitan ng awit ng iba pang likhang sining. Kung gagawa ka ng sariling awit o likhang sining tungkol sa kasaysayan ng inyong pook, anong bahagi ng kasaysayan ang nais mong ipakita at bakit? Pagtatanghal ng bawat pangkat. Tala sa guro, gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Narito ang rubric na maaaring gamitin. Bahagi, pag-awit, sabay-sabay, kumpiyansa, at pagkakaisa. 3 puntos ang pinakamataas kada bahagi. Ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ang magsisilbi na ring pagtataya ng natutuhan ng mga mag-aaral. Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 3, Quarter 1, Lesson 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon na kinabibilangan. Layunin na isasalaysay ang kasaysayan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento. Pag-awit ng himno ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Maaaring awitin ito ng mga mag-aaral sa paraang ginamit nila sa pagtatanghal noong nakaraang araw. Buuin ang pangungusap. Ang pangalan ko ay Patlang. Ayon sa aking mga magulang o kasama sa bahay, ang pinagmulan nito ay Patlang. Ang kahulugan nito ay Patlang. Basahin natin ang pinagmulan o kasaysayan ng lalawigan ng Ifugao. Ang pangalan ng Ifugao ay galing sa salitang pugo nang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay naman ay nangangahulugang taga. Ibig sabihin, taga-pugo. Nang dumating ang mga Espanyol, pinalitan ang ipugo sa salitang Ifugao. Sa panahon ng mga Amerikano, napalitan ang baybay ng Ifugao at naging Ifugao. Ito na rin ang ginamit hanggang sa kasalukuyan. Matatagpuan sa Cordillera Administrative Region sa Luzon ang lalawigan ng Ifugao. Lagawe ang kabisera nito. Napaliligiran ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya ang Ifugao. Ang pangunahing atraksyon ng lalawigan sa mga turista ay ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ipinahayag ng UNESCO ang lugar na ito bilang pamanang lugar sa mundo o World Heritage Site. Narito ang mga tanong tungkol sa ating binasa. Number 1. Patungkol saan ang teksto? Ang sagot, patungkol ito sa kasaysayan at pinagmula ng lalawigan ng Ifugao. Number 2. Saan nagmula ang pangalang Ifugao? Ano ang kahulugan nito? Ang sagot,
Galing ito sa salitang pugo na ang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay naman ay nangangahulugang taga, kaya ang ipugo ay taga-burol. Number 3. Paano ito naging ifugaw mula sa tawag na ipugo? Ang sagot, pinalitan ito ng mga Espanyol mula ipugo sa ifugaw. At sa panahon ng mga Amerikano, naging baybay na ifugaw. Ito na ang ginagamit hanggang ngayon. Number 4. Saan ito matatagpuan? Ano-anong mga lalawigan ang nakapaligid dito? Ang sagot, matatagpuan ang Ifugao sa Cordillera Administrative Region sa Luzon. Nakapaligid dito ang mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya. Ang Lagawe ang kabisera nito. Number 5. Bakit ito kilala? Ang sagot, kilala ang Ifugao sa hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ito ay kinalala ng UNESCO bilang pamanang lugar sa mundo. Number 6. Paano natin maipagmamalaki ang Ifugao? Ang sagot, maipagmamalaki natin ito sa pamamagitan ng paggalang at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng mga Ifugao, pagpapakita at pag-aalaga sa hagdang-hagdang palayan, at pagpapakilala nito sa ibang tao bilang bahagi ng ating pamana bilang Pilipino. Pangkatang gawain, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bigyan ng oras ang mga mag-aaral upang talakayin kung paano nila mailalahad ang pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento. Pagtatanghal ng bawat pangkat. Tala sa guro, gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Narito ang halimbawa na rubrics na maaari ninyong gamitin. Bahagi, nilalaman, kreatibidad, pagbigkas at tinig, kooperasyon ng pangkat. 3 puntos ang pinakamahusay kada bahagi. Ang pagtatanghal ng mga mag-aaral ang magsisilbi na ring pagtataya ng natutuhan ng mga mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!